May tanong lang ako. Kapag may batang naligaw ng landas, OFW ba agad ang may kasalanan? Kapag may estudyanteng nasawi, sino ba talaga ang dapat managot? Yung magulang na nangingibang bansa para may makain ng pamilya? O yung sistemang matagal nang may problema, pero hanggang ngayon, hindi pa rin naaayos? Kung OFW ang dahilan, bakit may mga batang lumalaki kasamang magulang pero nalululong pa rin sa bisyo? Kung OFW ang dahilan, bakit may krimen pa rin sa lugar kahit kumpleto ang pamilya? Hindi ba dapat tanungin din natin, nasaan ang guidance? Nasaan ang intervention? Nasaan ang seguridad? Nasaan ang mga programang dapat umaabot sa kabataan? At higit sa lahat, nasaan ang pananagutan ng mga nakaupo? Hindi ako galit, nagtatanong lang, bakit OFW agad ang unang napagbintangan? Araw-gabi sa ibang bansa nakikipaglaban para lang may bakon, may pagkain ng tahanan. Ilang ama't ina ang lumuluha sa eroplano, iniwan ng anak kahit ayaw nila mismo. Hindi dahil pabaya, kundi dahil gipit ang bulsa. Kung may oportunidad lang sa sariling bayan, sino bang gustong malayo sa minamahal? Sino bang gustong makita sa cellphone ng paglaki ng sariling anak? Kaya bakit sila agad ang may sala, samantalang sila'y nagsasakripisyo para sa pamilya? May tanong ako, sana'y sagutin, hindi puro sisi ang ibibigay natin. Kapag may trahedya, sino bang may tungkulin? Mga magulang lang ba o buong lipunin? Nasaan ang batas? Nasaan ang gabay? Nasaan ang proteksyon para sa kabataang naliligaw? Tanong ko lang, hindi ba dapat pareho? Responsibilidad ng tahanan at gobyerno? Kung may batang may problema, may sapat bang counselor sa eskwela? May programa bang nakakarating? O puro pangako tuwing eleksyon ang dating? May sapat bang ilaw sa mga kalsada? May mga aktibidad ba para sa kabataan? May trabaho ba para sa magulang para hindi na kailangan mangibang bayan? Kung alam nating maraming OFW, bakit walang mas matibay na suporta para sa anak nila? Bakit kapag may nangyaring masama, sila agad ang nakikita? Tanong. Kung ang barko ay lumubog, sisisihin mo ba agad ang pasahero? O titingnan mo rin ang kapitan? Kung may problema ang kabataan, hindi ba dapat tingnan ang buong sistema? Hindi lang isang tao, hindi lang isang pamilya, kundi lahat ng may kapangyarihang gumawa ng solusyon. Kaya bago tayo magturo ng daliri, sana'y tingnan muna ang kabuuang nangyari. Dahil ang OFW ay hindi kontrabida, sila ang bayaning tahimik na nagsasakripisyo tuwina. At kung tunay nating mahal ang kabataan, hindi sisi ang kailangan, kundi aksyon. Hindi puro salita, kundi pagbabago. At hanggang kailan tayo magtatanong, bakit kulang ang paaralan? Bakit kulang ang trabaho? Bakit kulang ang trabay? Bakit kulang ang seguridad? At bakit sa bawat problema ng bayan, ang karaniwang mamamayan ang laging unang sinisisi?